Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon is February 2, 2026, Monday. Araw po ng trabaho naman, no? Pero again, it is a cycle naman, no? So, ingat po tayo kasi medyo umuulan. Ibang parte ng Pilipinas may mga malakas ang ulan or bagyo, ewan ko lang. Now, ano bang topic natin for today? Topic natin for today, never get tired for being a good person. Huwag po tayong mapagod na maging mabuting tao. Sa ating buhay guys, no, marahil marami tayong experiences sa buhay na nag-push sa atin na maging masama or hindi maganda ang ating ugali, pakikitungo sa ating kapwa, pamilya, friends, kapatid, partners or girlfriend or asawa. Dahil po ito sa mga hindi magandang bagay nangyari sa ating buhay. Most of the time, hindi natin lahat ma-please ang lahat ng tao. May mga tao talaga na kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila, ay mabigat talaga ang kanilang kalooban sa atin. Or may mga taong gumawa ng hindi maganda. So minsan kasi bilang mabuting tao ay nag-iiba ang ating ugali at habits. Kasi nagiging masama din tayo at hindi na tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa kasi yun nga ang na-experience natin. Ako bilang tao marami din akong experience, no. Inonsulto ako, ginawan ako ng hindi maganda, ginawan ako ng mga stories na hindi naman totoo, siniraan ako. Meron pa nga gumawa ako ng kabutihan sa kanila, ang binalik sa akin kasamaan. Lumabas ako pang masama. Those experiences that I have encounter in life reminds me of the saying, no, may kasabihan na hindi ang tao kahit hindi malikas na masama, nagiging masama dahil sa mga tao na gumawa ng hindi maganda sa kanila. Pero sa akin guys, dapat manginging babaw guys ang mabuti nating kalooban laban doon sa mga masamang nangyari sa ating buhay. Kasi po, mas maganda talaga guys na malinis ang kalooban natin, tumutulong tayo. Ang mangyayari kasi, kung sabayan natin ang mga taong gumagawa ng kabulastugan at kasamaan sa atin, not unless, no, may pinatay sila sa pamilya or whatever, ibang usapan na yun, no. Nagiging masama din tayo at wala na talagang compassion sa kapwa-tao. Yun po, no. So, piliin natin, no, hindi tayo mapapagod sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Pipiliin na lang natin, no. Hindi naman pwede na ginagawan ka ng kabulastugan diyan, gagawan mo pa rin ng kabutihan. Hindi naman logical, no. Naalala ko, no, sa isang alimbawa, no, kay Pinoy, no, President Benigno Aquino III. Tapos na yon kay Corona, Chief Justice Corona, tao yun ni Jimmy. So pagpasok ni Pinoy bilang presidente, hindi niya inalis si Corona bilang Chief Justice. Maganda, sobrang 1 year pa yata. Pero ang nangyayari, every policy ng government ay sinusupalpal ni Corona. Kasi galit si Corona kay Pinoy kasi yun nga, pinakulong si Jimmy. Until such time na naubos na siguro ang pasensya ni Pinoy, yun nga, may impeachment sa kanya. So ano bang moral lesson of the story? Nagpapakita si Pinoy ay isang pangulo, no, na may compassion sa kapwa. Kaso lang ang taong binigyan niya ng oportunidad na mag-continue sa serbisyo ay gumagawa pa rin ng hindi maganda, no. So that's why may hangganan ang kabutihan. Tandaan natin 'yan. So kung tumulong tayo sa kapwa, wag na lang natin mag-isip ng ano ba ang maibalik sa atin. Basta tumulong ka lang tapos. Kung gumawa pa yan ng hindi maganda sa atin, iwasan na lang natin. Wala naman sila magawa kung umiiwas tayo eh.
By the end of the day, alam mo na gumawa ka ng kabutihan at si Lord alam niyan ng Panginoon kung paano kasusuklian sa mga kabutihan na ipinakita mo sa kapwa mo, sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa nanay or tatay mo kung nandyan pa sila. Yun lang po guys, maraming salamat pala no, sa inyong pakikinig, pag-follow sa aking Facebook and YouTube channel. Please subscribe no. Sa inyong suporta, malaking bagay na yon sa akin. Yun lang po guys, kita-kita tayo sa sunod na video. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam guys.